lokal na pamahalaan ng Subic tiniyak na tutulungan din ang mga mangingisda na nakaligtas mula sa trahedya na nangyaring malapit sa Bajo de Masinloc. Kabilang naman sa mga pangunahing hiling ng ating mga kababayan ay ang makapalaot muli. Ang sentro ng balita mula kay Ryan Lesiges. Ryan? Audrey, matinding trauma man ang inabot ng 11 mangingisda na nakaligtas matapos banggain ang kanilang fishing boat ng crude oil tanker Pacific Ana. Porsigido pa rin ang mga ito na agad makabalik sa laot para makapangisda. Kaya naman ang kanilang hiling ngayon, tulungan sila na maisalba ang tumoob nilang fishing boat sa bahagi ng Bajo de Masinloc. Kaugnay niya, pakinggan natin ang tinig ng isa sa mga nakaligtas. Siguro sir, kasi dyan na rin ako naman sir. Halos 5 years na rin ako naglalaro. 5 years, 6 years. Wala naman akong ibang alam na sa paghahanap buhay, lahat lang talaga. Hindi naman ako nakapag-aral, hindi nakapagtapos. Dyan lang kami nabubuhay sir, paglalaro. Audrey, kanina ay pinatawag ni Subic Mayor John Kunghun ang mga nakaligtas para personal na kumustahin matapos ang insidente. Batay nga sa kwento, Audrey, ng mga nakaligtas, matapos silang banggain ng barko, sinikap nilang ma-recover ang bangkay ng 3 nilang kasamahan na nasawi bago magdesisyon na lisanin ang lugar na insidente. Gamit ang maliliit na bangka, mahigit 24 oras sila sa laot bago nakarating sa baybayin ng Infanta, Pangasinan. Umabot para sa punto, Audrey, na pinanghinaan na sila ng loob dahil wala silang tubig at pagkain. Mabuti na lang daw at naging makulimlim ang kanilang biyahe. Narito muli ang pahayag ng ilang mga nakaligtas. Nung pag-alis namin nung umaga doon, nung tanghali, na nakuha na namin yung mga bangkay, walang kain, walang tubig. Halos 24 hours yun na walang katubig-tubig, walang kami pagkain. Pero pinilit lang namin para sa pamilya namin, makauwi lang kami ng maayos. Halos lahat kami nangihina na kasi kailangan namin ng tubig. Wala talaga. Buti na lang nakisama yung panahon kasi medyo hindi talaga tirik yung araw. Kung nagkataon na tirik yung araw, wala talaga, mga patay kami lahat. Audrey, nangako naman ang alkalde ng Subic, Zambales na ibibigay lahat ng pangailangan ng mga mangingisda, maging ang pagsasampa ng kaso laban sa may-ari ng barko at mga tripulante nito. Narito ang tinig ni Mayor John Kunghun. May 3 nasawi. Yun nga po. Tsaka binangga nila eh. Right or wrong? Talagang kasalanan nila, may binangga sila. Sa pagkasulit, pinatulungan sila tayo. Oo. Kailangan managot sila. Tulungan nila, tumulong You're saying, sila. Mayor, na kahit international sea lane yun, may binangga ka naman eh. Totoo. At may namatay. 3. Ilalaban pa ba nila yun? Audrey, nanawagan din yung mga mangingisda sa may-ari ng barko na nakabangga sa kanila. Narito muli ang pahayag ng ilang mga nakaligtas. Sana naman po, panagutan nila yung ginawa nila kasi kawawa rin naman yung 3 samahan namin nasawi. Sana matulungan din nila kami para makabawi kami sa namin. Audrey, kabilang sa pinangakong tulong ng lokal na pamahalaan ay yung gastusin sa burol ng 2 o 3 namatay, maging yung pagpapalibing sa kanila. Sa ngayon, Audrey, ay inasikaso na ng DSWD dito sa Subic, Zambales yung tulong pinansyal na paunang ibibigay ng lokal na pamahalaan sa mga nakaligtas maging doon sa mga namatayan dahil nga dito sa insidente nito. Audrey. Okay, Ryan, batay sa kwento ng mga survivor, itong nakabangga sa kanila na vessel ay walang ideya na sila'y nakasagasa na o nakabangga na ng mga maliliit na bangka. Walang kaalam-alam ito at dumiretso lang. Hindi sila tinulungan at hindi man lamang sila sinubukang balikan. Well, Audrey, pati na rin doon sa account ng mga nakaligtas, may posibilidad daw na talagang hindi sila napansin ng barko dahil nga sa laki ng barko. Pero naniniwala sila na kahit papaano siguro naman kasi may radar naman daw yung mga malalaking sasakyang pandagat. So kaya imposible din daw para sa kanila na hindi man lang nakita ng Pacific Ana na ito na may fishing boat sa kanilang unahan. Though ang sinasabi talaga, Audrey, ng mga mangingisda na yung kanilang pwenestuhan, kung nasaan yung kanilang payaw, ay talagang international lane. Ibig sabihin, daanan talaga yon ng barko. Pero hindi naman daw yan yung unang beses na sila ay nangisda doon. Sinasabing ang galing sa Incheon, South Korea, itong barko na ito at patungo kaninang alas 11 ng umaga ay magdadak ang barko na ito
dyan sa bahagi ng Singapore. Kung kaya yung panawagan nila na agad na makipag-ugnayan yung pamahalaan sa kinaupulan para at least mapanagot naman ang may-ari at maging yung mga tripulante ng barkong ito. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesiges.